Good afternoon, Gob. Kumusta po yung biliran at ano po yung latest update po? Good afternoon, Marlon. At sa latest update sa ating probinsya sa dumaan na bagyo, as of now, no, sa latest update sa akin, meron tayong 5 casualties. No? 4 ang namatay from Municipality of Naval at isa naman po sa lungsod ng Kabugkayan. So we have a total of 5 as of the moment. At talagang grabe po ang naging epekto ng bagyo. Damages to properties at mga establishments, no? Talagang makikita naman, no? Dito nga nakita naman sa background siguro ang naging damage sa ating provincial capital, ang ating provincial hospital, ganun din. At hindi lang 'yon, maraming mga establishments, mga business establishments at mga properties ng ating mga kababayan ang talagang tinamaan ng bagyong ito. Although pwede nating sabihin na maswerte pa rin ng biliran sapagkat compared dun sa ibang probinsya na tinamaan ng bagyong Yolanda, mas konti pa rin ang casualties at damage sa ating probinsya. Although nakakalungkot pa rin sa nabalitaan ko sa ibang lugar na talagang marami ang mga casualties at mga damage to properties, nakakalungkot pa rin. Pero malaking pasalamat na rin na sa ganitong kalakas na bagyo, hindi naman masasabi nating ganun kagrabe compared, no, sa ibang lungsod at sa ibang probinsya, no. At province-wide naman, ang direct hit talaga ng bagyong Yolanda, masasabi natin based sa report, ay ang Naval, Biliran at Kabugkayan. At hindi masyado dun sa ibang towns. At ngayon, unti-unti na pong pumapasok ang mga numbers dun sa tinatawag nating totally damaged household o mga kabahayan. As of now, parang sa tingin ko, aabot ng mga 4,000 families o household ang totally damaged at around 6,000 naman po ang partially damaged. At ang ginagawa naman po ng provincial government simula nung nabalitaan natin itong parating na sakuna, hindi naman po tayo nagkulang ng pagbigay ng abiso sa ating mga kababayan at naipatupad naman po natin yung paglagay sa kanila sa mga evacuation centers. At nabigyan naman din natin ng mga food assistance. At ngayon po, pagkatapos ng bagyo, tuloy-tuloy din ang food assistance. Nagpapasalamat ako sa lain-laing mga mayor ng probinsya ng Biliran na nabalitaan ko talagang after nung bagyo talaga namimigay sila ng mga food assistance. Ganun din po ang provincial government. Sumusundot-sundot din tayo ng food assistance dahil alam naman natin mostly responsible ang mga munisipyo dyan, pero yun nga, concerted effort ito, kaya ang probinsya kahit malaki ang saklaw ng ating nasasakupan, namimigay din tayo ng mga food assistance. At isang ibibigay natin after nitong food assistance, pag natapos yung meeting ko bukas sa Provincial Council and at the same time sa Sangguniang Panlalawigan na ma-declare ang province state of calamity, makakabigay na tayo ng shelter assistance para dun sa mga totally damaged at partially damaged na mga pamilya. At nagpapasalamat din tayo sa mga military na in advance nagpunta dito sa ating probinsya at tumulong. At kung makikita mo, Marlon, nakakakita ka siguro ng mga private dump trucks na umiikot, tumutulong para sa clearing operation. Tinap din po natin yan beforehand, no? Inabisuhan natin sila na after natong bagyo, tumulong sa pag-clear. Ganon din ang DPWH, lalong-lalo na ang BGI, itong ating geothermal project dito sa probinsya ng Biliran na talagang mismong ikaw, nabanggit mo kanina na napahiram ka ng sasakyan sa pag-ikot. So sa ganitong mga sakuna, nakikita natin na talaga nagtutulungan ng bawat isa. So siguro ang masasabi ko lang sa mga susunod, no, sana naman wala na, no. Mas maging prepare pa tayo, no. Huwag tayong magkumpiyansa na okay na yung ganito, hindi tayo susunod sa mga instructions para sa ibang evacuations or ganyan. So nakita natin na talagang iba talaga pag ang nature na ang talagang nagdikta kung anong pwedeng gawin, no? So although hindi ganun karami ang casualty sa atin, nakakalungkot pa rin dahil sa ibang lugar talagang maraming mga namatay. So yun lang ang latest update.
At siguro salamat at nabigyan mo ko ng pagkakataon dahil marami talagang blanco kung ano ang nangyayari sa Biliran dahil una sa lahat walang kuryente, walang internet, walang globe, walang smart, no? Talagang walang nakakaalam kung ano nangyayari sa Biliran. Akala nila kung ano yung nangyayari sa ibang lugar na malapit sa Biliran ganun din, no? So, yun, nakakalungkot pero we have to move forward, we have to move on. Kumbaga, isang malaking pagsubok lang ito pero once na malampasan natin to, sa tingin ko, mas magiging handa tayo sa mga susunod na mga sakunang darating. Yung anong kaya ang mo nakita mo ang kulang sa PDRRC? Sa tingin ko, alam mo, sabihin natin nag-prepare tayo ng gusto o pinagplanuhan natin ng gusto. Pero hindi natin masusukat ang bagyo di ba? Pwedeng kagaya nung alam ko sa Tacloban, hindi sila nag-expect na magkakaroon ng storm surge. Siguro akala nila, miski tayo, na hangin at ulan lang. Nabalitaan natin na kaya dumami ang casualty sa Tacloban dahil dun sa storm surge. So kahit anong preparation, no, kahit anong sabihin nating plano na zero casualty, talagang hindi nating makokontrol o madidiktahan ang kapangyarihan ng nature pag talagang yan ang nagdikta kung anong magiging resulta, no, sa pagdaan ng mga bagyo. So yung mga casualties dito, Gob? Ayun nga, bali 5 lahat ang confirm na namatay, 4 from Naval at 1 from Kabugayan. At hanggang bukas, makukuha ko na lahat ng details regarding sa mga household na mga nasira, sa mga kabahayan. Pero as of now, kagaya na sinabi ko kanina, nasa 4,000 siguro yung totally damaged at mga 6,000 yung partially damaged. So, ini-party recycling? Well, nakakalungkot itong nangyaring ito, pero ako'y naniniwala, kagaya na sinabi ko kanina, sa ganitong pagkakadapa o ganitong pagsubok na dumadaan sa mga Biliranon, mas tatayo tayo na kapit-bisig at nagkakaisa para mas mapaghandaan ang mga susunod. O sana naman, no, wala nang susunod, no? Kung meron man, hindi na ganun katindi kagaya ng Yolanda. At mas maging prepared tayo sa mga susunod. At ang provincial government naman, sa abot lahat ng makakaya natin, kasama ang ibang mga mayors, hindi naman tayo nagpapabaya, no? So yun lang po. Maraming salamat. Salamat.